Ayan, welcome back mga kahataw. Para sa karagdagang pang-impormasyon, ngayong araw na ito, narito ang Healthline na magbibigay sa atin ng kaalaman kaugnay sa mga sakit na makukuha sa labis na pagtatrabaho. Ayan mga kabrigada, magandang umaga at siyempre narito tayo ngayon sa Jensen Fishport kung saan mga kaibigan aalamin natin mga kabrigada kung ano ba yung mga common na dinaramdam ng ating mga kaibigan dito sa Fishport kung sila kumbaga natapos na sa kanilang trabaho. Mamaya pag-uusapan natin mga kaibigan, dito lang yan sa Healthline. Bago pa man nakilala ang lungsod ng General Santos bilang home of the champions dahil sa tagumpay ng mga kilalang personalidad sa iba't ibang larangan gaya na lamang nila Manny Pacquiao, Nonito Donaire, XB Jensen at Shamsi Supsup, una ito nakilala bilang tuna capital ng bansa. Dahilan kung bakit mataas ang economic growth ng sock surgeon na siyang paglago ng profitable business enclave na dala ng General Santos City Fishport Complex. Ang Jensen din ang pangalawang may pinakamataas na total catch ng isda sa buong bansa, kasunod ng Navotas Fishport. Ang industriya ng pangisda sa Jensen ay umaabot na sa halos 700 to 1,000 metric tons ng fish catch araw-araw na mayroong 8,000 empleyado, dahilan kung bakit mayroon itong higit kumulang sa 10 tuna processing plants sa buong bansa. Bagamat isa sa nangungunang fish trading sa rehiyon ay may kinakaharap na suliranin ang Philippine Fisheries Development Authority dahil sa lumiliit na produksyon ng tuna. Ayon sa PFDA, nadulot ng moratorium o pagbabawal sa mga Pilipino na mangisda sa Indonesian waters na siyang isa sa mga malalaking porsyento ng kabuuang produksyon na lalong nag-ipit sa GSFPC. Sinabayan pa nito ang pagpasok ng El Nino sa bansa, bagamat lumiit ang produksyon ay napaghandaan naman ito ng PFDA. Maliban sa mga salik na ito, may isa pang suliranin ang PFDA kung kaya't minsan ay magkakaroon ng delay sa kanilang kabuuang produksyon ay ang palagiang pagliliban ng trabaho ng mga mangingisda, kaya bumababa ng 9% ang produksyon ng isda sa Jensen Fishport. Bumaba tayo ng 9% sa fresh produce. Sa frozen, although seasonal yan, ang tendency din tumaas ng tumaas every year, pero itong first quarter ay mababa ng 33%. Pero yan, usually tumataas yan ng mga at least 17% per year mula noong magsimula na may frozen tuna uploading dito sa Jensen Fishport. Usually, nagpipik yan ng last quarter o second semester. Bandang Disyembre, nag-aagawan na ng spasyo dyan sa cold storage. Kasi usually, puno sa kanila muna dinadala sa canneries. Kung wala, puno na sa kanila, at saka naglalagay dito sa Fishport. Sa fresh, medyo. Pero sa frozen, tama lang. Yung 30% na reduction, tama lang. Kasi nga, ang mangyayari dyan, yung sa second semester siya mahabol. Pinakamalaking factor yung nawalan tayo ng fishing ground sa Indonesia. Hindi na tayo pinayagan na mangisda doon, particularly yung sa fresh. Sa frozen tuna naman,
pwedeng yun yung dahil din sa El Nino. Kasi yan usually mga catcher, tapos freezer vessels itong nag-unload sa atin para sa canneries. Pwedeng malamang dahil sa El Nino, buong Pacific naman kasi ang may El Nino phenomenon. Plus mahaba itong period na to. Maliit kasi yung ating economic zone sa south portion. May historically mas mahaba. Usually dapat yan pagka go of the sea, ate, di ba? Yung land ko at saka yung land mo, sa gitna tayo mag-meet. Pero historically, na-set na yung boundary, bago pa yung go of the sea, na mas malapad talaga yung area, territory ng Indonesia. Actually, merong Indonesian island dito sa baba ng Oriental Davao na napakalapit sa atin. So, parang may basis din sila kaya bakit mas malapad yung territory nila sa Nagpadala tayo ng representation sa Bali, Indonesia last year kasama ang Undersecretary ng Fisheries. Pero hindi pa ganoon capacitive yung response. Hindi pa din naman sinarado na absolutely ayaw na ng Indonesia. So, konti pang ligaw siguro, konti pang negotiation. Baka magkaroon, maulit yung bilateral agreement. Itong fishermen natin sa Matutum area hanggang sa yung last na taon dyan, nagdadala na din sa atin, nanguhuli na din ng fresh tuna. Kayun lang, El Nino din siya eh. So, although napadami na natin ang fishing vessels na nangingisda, nagdadala din sa atin, hindi pa rin ganoon hindi pa rin ma-suffice yung production para hindi bumaba yung ating fresh tuna loadings. Sa frozen tuna, yan, puno pa siguro ang mga bodega kaya wala pang in-order. Pero mga once a week meron dumarating na carrier. Ayan naman po at nakita naman po natin, ayan ang fish port ng General Santos City. The avenue or ang pasilidad ng General Santos na naging sikat tayo dahil nga sa tuna production ng General Santos City at kaya ito naging tuna capital of the Philippines. Alam mo, Brigada Lel, nakakabahala yung report ni Brigada JB Lee, no, na yung production ng tuna na pumapasok sa Gensan is diminishing na, Brigada Lela. Of course, dahil sa El Nino, maraming mga factors. Pero isa sa mga natukoy din na factor, yung productivity ng mga nagtatrabaho diyan sa fishport dahil sa problema sa kanilang kalusugan. Ayan, kaya dapat po, hindi po tayo pwedeng magpadala sa sakit ng katawan o disease for that matter. Dapat pangalagaan po natin ang ating health para all the time productive po tayo. Hindi pwede na maliit na nga yung production or kumukonti na yung tuna stocks, wala pa tayong hindi pa malakas yung katawan natin. Kailangan maintained ho yan, mga kaibigan. Kaya eto na, para sa patuloy na talakayan, ito pa ang karagdagang impormasyon. Dahil sa pagbaba ng kabuuang produksyon ng tuna, posible ring bumaba ang ekonomiya sa masaganang industriyang pangisda ng Jansan dahil sa patuloy ng problema ng PFDA na pagliliban ng mga mangingisda sa trabaho sa Jansan Fishport. Mga brigada, kinilala ang Gensan bilang isang tuna capital of the Philippines, mga kaibigan. Kaya nga po, dapat nating pasalamatan itong mga nasa likod, mga kaibigan, na upang tayo makakain ng sariwang isda, mga kabrigada. Eto sila.
Dahil dito, pinuntahan ng Healthline team ang sitwasyon ng mga mangingisda sa Jansan Fishport Complex sa Barangay Tambler upang malaman kung ano nga ba ang dahilan ng pagliliban ng mga mangingisda sa kanilang trabaho. Sa aming paghahanap, nakita namin ang dalawang ito na tumutulak ng banyera upang isakay sa tricycle. Kinausap ko ang isa sa mga nagbubuhat ng banyera na si Dennis, kung saan mismo siya ay aminadong lumiliban na sa trabaho dala ng matinding pagod. Mora gyapon mo, akong kuan ang kaon dili mo ginato na magpalaps na sa kaon. And then ang tubig lang po kada adlaw or kada oras lang po di mo nga inom kay siyempre singot ka, dahil ang singot mo gawas sa inyo. Kuan lang kay bumita na ning dili ka makumpiyansa ining init kayo sa tuang kuan panahon nato. Pananakit ng kalamnan ang karaniwang nararamdaman ni Dennis matapos itong magbuhat ng mga banyera na puno ng isda araw-araw. Pero inaabot lamang ito ng isang araw sa pagliban dahil sa nawawala naman agad ang pananakit sa kanyang katawan. Kinanglan care lang sa tuang kuan kalusugan kay mao man gid ang number 1. Kay mag-ingat yung ka sa imong kuan kay pagkaugma mo niya. Kay pero dili man pud everyday habwa na mo. Schedule. Ito rin ang karaniwang reklamo ni Mang Randy kung saan umabot pa umano ito ng hanggang 3 araw ng pagliban sa trabaho dahil sa minsan ay nakakaranas na ito ng pag-ubo at lagnat. Sa naman ay 2 days. 1 day ay inuman ikaw ka niya. Nagwado ka maligo. Lagi pa na dili ta perfecto, lagi pa ka single. Umabot pa umano sa 3 araw ng pagliban sa trabaho, sabayan pa ng pananakit ng kasukasuan. Hindi ka magpasagat ng pagkaon. Hindi ka mag-trainer, hindi kayo. Kung ulan, sino magkakaisan yung dapat sa lawas. Yan, pero mag-inis yung kanina para naman basta. Lagi may resimbang na kanina. Iba rin ang lagay ni Edgar. Patuloy pa rin umano itong nagbubuhat ng mga mabibigat na banyera kahit na sumasakit na ang kalamnan at nilalagnat dala ng matinding pangangailangan. Sa oras nag-shooting kasi alas 4 sa kadlawon nga depende sa isda kung daghan o gamay o sa bayer na isda na sulod sa tray 30 kilos kapin. Okay raman, anad-anad lang gud. Uman sa usang adlaw mas ikan sa lahat usa sa panagat sa lawas. Abraso, balikat, Mabaon maul. pero dito daw pagka Wala man pud, kalayuan po sa Ginoo. pero sa sama sa sobraan ng mabaon tapos sa kakao Oh, natural. mga usay para 1 day, 2 days na. Kahit may iniinda pa itong pananakit ng katawan, magtatrabaho pa rin ito, dulot ng matinding pangangailangan. Kuan, relax lang sa lawas. Relax. pero sama na iya para kung saan mo ginagamit nga sa kubang sa hindi ka Pas relax eh. Kahit na mismo ang pamunuan ng PFDA ay binibigyang diin na ang nasabing suliranin upang hindi maapektuhan ang kabuang produksyon ng tuna sa Jansan. Sa aming pagbabalik, aalamin natin kung anong dahilan ng pagkakaroon ng muscle pain ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng lagnat, ubok at sipon. Kung paano ito malulunasan, yan ang dapat ninyong abangan. Dito lang sa Healthline. Ayan, thank you very much JB Lee, of course sa team ng Healthline sa very informative na segment. Of course, ang brigada, mga kabrigada, saludo dun sa mga mangingisda, sa mga pahinante, sa mga factory workers, sa lahat ng mga working force na nagpapaandar ng makinarya ng ekonomiya. Ang mahalaga mga kabrigada, ingatan natin ang ating kalusugan. Sakto yan. At syempre pa, pwede nyo rin gawing tourist destination, gawing destination nyo ngayong summer ang Fishport because dapat tayo ng mga general ay alam din natin kung ano yung mga pwede nating ibenta. Kaya ikaw, Brigada June, sasamahan kita ngayong Sabado. Gusto mo Sige. yun?
Kung mamakyaw tag isda. Yun, masarap yun. Marami, bukod sa tuna, merong ibang like squid, there are squid, other species of fish. Ayan, kaya let's go and visit our very own fish port dyan sa Tambler. Eto na. Siyempre pa, we're talking about destinations. Sa mga kahataw natin, wala pang destinasyon ngayong papalapit ng summer. Pwede kayong bumisita at mag-explore sa lugar na pinuntahan ni Kabrigadang Jessa para sa Hataw sa Uso. Kahit hindi pa man idinideklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang formal na pagsisimula ng summer, feel na ng ating mga kabrigada ang init at saya ng summer. Kaya naman ngayong umaga, sa mga kating-katinaang paa na maglupasay sa buhangin, amin kayong ipapasyal sa isang beach resort na kompleto sa mga pasilidad at serbisyo. Ano po ba yung naging history na bago siya na-establish ng sobrang kilala na siya ngayon, diba? So ano pa yung pinagdaanan niya before? Way back 2011, nabili siya ng ngayon yung present na owner. Then, na-develop and na-establish siya as a new London Beach Resort with hotel, with spa, and also now we have function halls. So this is inspired by usual talaga na Pinoy style beach yan na very welcoming lang siya. Everyone is very welcome from kahit sino. Kasi we want to, kasi yung may-ari, gusto niya talaga yung very welcoming lang, yung usual lang talaga. Kasi yung common beach lang, pero lahat nakikita mo. I'm inviting everyone na bisitahin ang aming London Pub and Cafe. Ayan, of course, kasi we have good food that can offer. Mura lang siya. Ano po ba yung mga amenities na pwedeng i-enjoy na ating mga kabrigada kung dito sila magsispend na kanilang summer vacation? Ayan, no? So, summer na. So, we are welcoming everyone. We're inviting. Meron tayong beach dito, very clean beach with white sand. Meron tayong pool area. We also have hotel. We have, sa hotel, may bungalow type tayo na room, of course. And also, we have tilapia pond. Kung sino yung gusto mag-fishing, of course, may masarap na pagkain na i-offer ang hotel sa pub and cafe. Yan. We are accepting booking sa paragliding. Yes. Also, pwede kayo magpa-book. Also, we have scuba diving. So, for only 1,500 pesos, meron na silang 3 session. Yes. And yung gear, scuba gear niya is also include sa 1,500. Meron tayong, kasi sa rooms ng London, meron tayong hotel rooms and bungalow. So, sa hotels, of course, we have CR. Meron tayong CR talaga, maganda CR. Then we have air-conditioned LED TV, Wi-Fi, pinaka-importante. Ayan. So, 24, yung front desk natin is 24-hour on duty. Bungalow naman, ma'am. Gaano ba ka-bongga ang room natin? Kasi yung bungalow natin is, yes, meron tayong family type kasi they can accommodate 4 packs or 4 person. We also have barkada. Yan. Kasi minsan, yung is barkadahan. So, meron tayong barkada room. Good for 8. Paramihan siya. Then, may LED TV, may TV na yan siya din, at saka aircon sa loob. How about the price, ma'am? Yes, ang barkada room natin is 3,600 per room per night. Bali, yung family room natin is 2,800 po per room per night. One of our don'ts kasi yung sa beach, kasi para for safety, meron tayong bawal talagang mag-go beyond perimeter line. Then, kung may mga canned drinks, then yung bottled drinks, wag lang dun sa may beach banda. Then, kung medyo nagkakaingayan na, medyo baka hinaan lang natin ng konti. Para at least lahat tayo ma-enjoy yung gabi. So ano pang hinihintay niyo mga kabrigada? Ready your summer wear and be fit and enjoy the summer at huwag kalimutan ng healthy living. Huwag naman papasobra sa pagbilad sa araw at pagkain
ng malalamig. There you have it mga kabrigada. O, diba, sabi ko naman sa inyo, dito na ang swak na pwedeng bakasyonan ng buong pamilya ngayong summer. Siyempre, pwedeng i-enjoy ang kanilang pub cafe. Meron ding hotel na pwedeng overnight natin mga kabrigada together with their families. And of course, may pool na. Meron pa ding volleyball court at saka basketball court. Lahat-lahat nandito na. Marami pang sorpresa ang dapat yung abangan, kaya tutog namang dito lamang sa Hataw sa Uso. Yan, tama-tama. I'm sure na nag-enjoy, super enjoy si Jessa dyan sa London Beach dahil sa mga bagong amenities. Of course, in time for the summer, ang preparation dyan sa London Beach Resort para doon sa mga nagpaplano ng kanilang pamilya kung saan pupunta ngayong summer. Correct. Ano lang ba naman yung kukonting pera na dapat na pwede nating itabi para magkasama-sama tayo ngayong summer. Pwede nating puntahan talaga perfect destination yung London Beach Resort. Dahil kung akala nyo mahal, hindi po, very affordable at sulit na sulit yung pera natin dahil marami sa amenities, the fish pond, the pool, and the dagat, and everything else. Eto na. Kailangan kumain ako konti ng mga biscuit dyan. Ginugutom na. Oy, wag kalimutan. Dapat naka-breakfast talaga tayo. Very important meal of the day. Breakfast. Eat like a king sa breakfast. Prince during lunch and a pauper kapag gabi. In other words, magluto na tayo para makakain tayo. May ganon. Ayan, Jessa Leduna. Ano na nangyari dyan sa chicken croquet natin? Yes naman, Ate Leila, ang sarap na, ang bango-bango na dito sa baba. At eto na nga, after nga nating mamash ang ating potato kanina, abay, eto na, minash natin siya sa ating chicken. At eto na, anong ganap ngayon, friends? Na po natin siya ng coat, which is the last part, the toasted breadcrumbs. Oo. So, bago natin siya nilagay dyan, syempre, dito muna, first step is the flour. Dito siya. Kailangan kasi super kapal ng flour para hindi maghiwa-hiwalay yung ating chicken and potato. And then, next step is dito sa egg. Ayan. And lastly, dito naman sa breadcrumbs para, ayan, yung color niya is ma-achieve natin. Sama na lamang sa guard, si calcium ascorbate, super achieve. Ayan, ako, may sinabi ako. Ayan. Ito yung hulmahan mo. Opo. Alright, o syempre, okay na, habang piniprepare natin, ano ba, ilang minutes ba dapat to i-bake? 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Anong Fahrenheit? Yes, 360? Something like that po. Something like that. O, diba? May ganyan-ganyan. Ayan! Ayan, perfect. So, ano yan? Sa mga estudyante, pwedeng baunin sa school, diba? Yes po. Pwede din siyang mapagkakitaan. Oo. So, ikaw, na-try mo na magbenta ng food. Opo. Oh, sige. Tell us yung ano ba yung, kailan ka ba talaga nag-start or the first experience of cooking? I've started when I was in grade 6. Grade 6 na agad? Oh my God, ako first year college, siguro ako nagluto ng itlog. Sige, grade 6, ano naman yung niluto mo doon? Actually, it was a competition, a group competition. And it includes actually parents po yung mga kalaban namin, mga nanay. And then, it is Nutrition Month. Okay. Nutrition Month po yun. So, yung niluto po namin nun is vegetables, that is carrot malo balls, squash, carrots, and malunggay. Wow, healthy foods. And nanalo po kami as a third. So, yun parang motivation. Yun. Tapos tuloy-tuloy na. Apo. Oh, grade 6 ka pa lang. At eto yung mga kabrigada. Yan na yung flour natin. Ayan, super kapal, di ba? Opo. Ayan, para hindi siya maghiwa-hiwalay. Next natin, ano naman? Next is egg. Uy, sa mga sukarap natin dyan, nakakaloka. Eto dapat yung, bigyan pansin o bigyan ng oras. Huwag yung paglalakad dyan sa daan, di ba? Yes. Anong mensahe mo sa mga, it's not, hindi naman sila ganun kabad, pero siguro impluwensya na lang din sa labas. Kaya ikaw, as a student, na may pangarap sa buhay, ano naman yung gusto mong sabihin sa ating mga kabataang nalilihis ng landas? I can say that they should
stop it. Mhm. Kasi ano, yung life nila gets into risk. Yeah. Maraming cases na ano, na mga ganyan. Mhm. Maraming nasasawi na hindi sa oras. Oo. So they should abstinence. Stop. Ayan. Alarming na din para sa'yo, di ba? Yes. Do you have older, younger brothers and sisters? Yes. Okay. So you also cook together? Sometimes. Oo. What do you cook? Cake. Cake! Next Bake. time, mag-bake kayo ng cake, tapos more pastries, cookies, ganyan. Yes po. Sa bahay yan. Apo. Pagbalik mo dito, yun naman lulutuin natin. Okay lang. Apo. Oh my gosh! Napaka-welcome ng batang ito. At syempre, okay. At anong ginagawa na natin ngayon? Coat. Last coat. Last coat. Ayan. Tapos, lagay natin siya sa Oven. oven na. Alright. Yan ang mga kabrigada. Yan ang itsura after nating iloblob sa flour, sa itlog, at sa breadcrumbs. O, di ba? Easy lang. Mga mommies and daddies, tsaka ng mga chikiting na hindi pa naman nag-aaral, pwedeng bonding to ng pamilya this summer. O, di ba? Sige. Ang parents mo ba, together din ba kayo nagluluto? Yes. Ano din? Anong niluto mo? Nagkakasama lang kami nagluluto if may nag-ask na magluto. Okay. Required. Required. Yes. Sige. So sa school niyo talaga, bubog na bubog kayo sa pagluluto? Sometimes sa schedule. Oo. Nung ano ba, first year high school ka ba? Dito na na-experience niyo yung pagluluto ng dishes, ganyan? Opo. Ano din? Kasi po nung grade 7 kami, every grading we have the major, just like the TVE subject. Okay, ano yan? We have the food trades subject, Okay. foods. Then we have the beauty care. Beauty care. Yes. Okay. So ito ipapakita natin, putulin kita ha. Ito na mga kabrigada, ito na yung finished product. Ito na yung raw. Oo. Yes. Ito na siya. So ngayon, ipapasok na natin siya sa... bago siya i-bake, dapat may kasamang pagmamahal. Paano mo ba papakita ito sa pagkain mo ngayon? Kiss. Char. I love you, Domo. I love you, Domo. O, yun na mga kasama yung pagmamahal. At eto na mga kabrigada, atin na i-open ang ating oven. Ang init na masyado, sandali lang naman. Okay, pasok na natin. After 15 to 30 minutes, tama ba? 20 minutes. 15 to 20 minutes, abay, luto na. At eto na nga mga kabrigada, ang finished product. After 15 to 20 minutes. Ayan, chef. Go, chef. Ayan, perfect. Eto na mga kabrigada, si Domo. Lutong-luto na siya at may mga pangil, nakakaloka. Ito na yung ating pepper. Tapos yung cheese niya, explain mo, Iha. Ganyan ko. So, this red one is the bell pepper. Okay. His eyes, the peppercorn. And for our garnish, we have the Chinese pad chai. Oh my gosh, that's it. Ang sarap na mga kabrigada, no? So, ano ba? Magkano ba yung budget natin dito kanina? 175 pesos. 100 pesos and 75 centavos. So, kung ibabenta natin siya ngayon para sa mga estudyanteng gusto mag-entrepreneur, abay, eto, magkano ba yan? It depends on the size. Okay. So, para dito, we have this 20 pesos. 20. Yes. 20 and 20. It depends on the size. The size. Alright. Okay. Ayan, syempre sa mga gustong i-push ang iyong recipe, paano ba ikaw ma-reach ang ating mga kabrigada for more recipes to go? For more recipes to go, just contact me on 0928-8538-608 or just visit my Facebook or add me at Dave Onya. Yun naman. Thank you so much, Miss Onya. Ayan na mga kabrigada, Ate Leila, Sir June, I'm sure gutom na kayo. Pero eto na muna, titikman ko muna si Domo ha. Back muna tayo sa studio.
Ayan, so sa ating mga nanay at mga parents, of course, importante rin at mahalaga rin na encourage natin ang ating mga anak na kahit pa paano matuto silang magluto. Dahil mahalaga rin sa kanilang paglaki na meron silang knowledge and information about how to cook at siyempre preparasyon para na rin sa kanilang near future mga kabrigada. Of course, importante rin naggabayan natin sila habang sila nagluluto dahil mahirap din mga kabrigada yung tinatawag nating aksidente. Lalo pa ngayon ay inaalala natin mga kabrigada ang Fire Prevention Month, and with that, we have Brigada Leila. Ayan, eto na po. Kasama ho natin ang ating City Fire Marshal, Senior Inspector Jereniel Taporco. Sir, good morning and welcome to Morning Hataw. You smell so fresh and fair. Katabi kami. Nice, nice. Alright, sir. Ngayon is Fire Prevention Month, but then kahit na Fire Prevention Month, sunod-sunod na mga insidente ng sunog ang naitala ng BFP. Opo, totoo yun sir, ano. Although meron tayong previous reminders na dyan, but then parang tradisyon na yun, ano, pag umabot yung March, before pa nga ang March, sinasalubong tayo ng fire alarms. So far sa datos ng Bureau of Fire Protection, ilang kaso na ng mga fire incidents ang nai-responde ng BFP? Noong February lang, ano, kasi yung March ngayon hindi namin tapos kasi hindi pa man nag-e-end yung month. Umabot tayo ng 88, ano. Mas marami doon yung ating grass fires, yung mga irresponsible na burning ng kanilang premises. I understand meron tayong mga protocols para mapigilan itong mga incident ng mga grass fires. Ano? Yung one time na mention ko yung Fight Fire with Fire, na yung Bureau of Fire Protection, yung mga fire volunteers natin, inuuna na ng pagsunog yung mga dried leaves para hindi na kumalat. Yeah. Totoo sir yun. Ano, kami mismo, pinupuntahan na namin yung area at kami mismo nagsusunog. Kasi mas okay yun kesa ba naman tumakbo kami ron at habang kasi tumatakbo yung fire truck natin, nagka-counterflow tayo. Hindi tayo nag-o-observe ng city speed limit. Kaya delikado rin, ano. Ano lang naman, property lang yun ang susunog, but then kailangan pa rin na may urgency pa rin kami. Kaya delikado yung mga nasa daan ng mga sasakyan. Alright, Sir Jereniel, eto lang, yung before this, diba, since we've been monitoring Fire Prevention Month for so many years already, iba po ba talaga yung epekto ng El Nino? Gaano kaiba? Ano ang difference ng epekto ng El Nino dun sa incidences of fire here sa atong region? Yeah, kasi yung El Nino kasi hindi naman masasabi natin na dahil sa init ang panahon, magkakaroon ng spontaneous burning doon sa along the grasses. Hindi naman, ano. Ang ano lang talaga kasi pagka masyadong mainit, konting spark lang dyan. And ito mga pamamahay natin, ano. Kasi pag mainit ang panahon, siyempre, mas marami ang may gustong gumamit ng mga cooling appliances sa mas mahabang panahon. Kagaya ng electric fan. Sa mas mahabang panahon, lang sabay-sabay. Hindi tulad ng hindi mainit ang panahon, okay lang yung isa doon. Pero ngayon sa mas mahabang panahon na eh. Kaya it's just like a bomb ticking, kailan sasabog yan. Pagka sabay-sabay yung appliances natin. And considering na yung ating mga original electrical installations, baka 20 years ago, prepared lang yun para sa dalawang appliances. Kasi nga nag-uumpisa pa lang tayo, halimbawa. But then lumaki yung pamilya, lumaki yung income, mas dumami yung occupants ng bahay, mas maraming appliances. Without considering 20 years ago, yung ating electrical installation prepared lang or ready lang para sa dalawang appliances. So parang hindi nag-update ng electrical mga connections or wiring. So do you have any cooperation or any partnership with the Socoteco para naman mapa-update or you could do some thorough, if not thorough, yung pag-i-inspect doon sa mga kabahayan or mga buildings which are vulnerable to fire because of matagal na silang na-build. And do you have that partnership with them or some association of electrical engineering ng mga tao? Ginagawa namin yan, una-una pa lang, bago pa lang itayo yung bahay. Lahat naman ng bahay kasi talagang dumadaan sa atin yan, yung kanilang electrical installations. And pagkatapos doon, meron din kaming regular na inspection. Kanya lang talaga, hindi talaga sanctioned sila eh. Kumbaga, meron talagang hindi talaga pa-educated tungkol sa bagay na yan. Mas i-prefer nila kaysa mag-apply sa Socoteco, mag-series na lang doon sa kamag-anak. At pag yan, hindi mo na pagbigyan, sasamaan loob sa iyo. Diba? Ganun naman talaga yun. Kaya marami kaming narespondihan na isang compound. Talagang damay-damay.
Okay, susundin ko lang po yun, yung sirisan, yung pagsisiris, kasi nga, mahal din po kasi ang magpapakabit na diretso sa poste that would take around 13,000 pesos, not including all the materials, and kasali pa dun yung mga fees and all that. Pero talaga, mga kabrigada, totoo po yun, we have to emphasize, marami sa mga nangyaring sunog ngayon ay dahil sa mga Overload. series, Yeah, overloading. How would you define overloading? Yeah, kasi yung ating halimbawa electrical, yung ating circuit breaker, prepared lang para sa ganitong bahay, ganitong appliances, kaya yung mga wire sizes dyan. And then, kukonect mo dun 5 bahay with the same number of appliances. Problema yon. So, warning namin sa mga ganong mga practices, unsafe practices yon. At pagka we found out na kapag kayo ang dahilan ng sunog at nasunog yung iba pang mga kapitbahay ninyo, and based on the evidence and based on the witnesses, we'll really file a case against you. Ayun, so mga Para kabrigada. naman matulungan natin yung mga ibang biktima, matulungan na makapag-claim ng civil damages. Oo, ipaklaro lang natin yon. Ulitin ko lang talaga, nakakatakot naman pala. Kapag nag-series po tayo at napatunayan na nanggaling sa atin yung very cause ng fire na yon, pwede ho tayong makasuhan. Depende na kung anong kaso para naman mabigyan ng karampatang hustisya yung mga nadamay dahil dun sa series na yan. Pahabol ko lang, sir. Sa mga establishments and business establishments, ang function ng Bureau of Fire Protection is mag-conduct ng mga inspections. Pero yung pag-process ng mga permits yan, nasa LGU, ano? Opo. LGU. So, hati sa ngayon ang power ng BFP and the LGU when it comes to processing ng mga documents. Yeah, but Bureau of Fire Protection, priority lang kami prior to the granting of permits, Okay. local permits, and licenses by the mayor's permit, PhilHealth accreditation, DOH accreditation. Kaya dumadaan sa amin yung mga kanilang mga papers. Kasi talagang nagre-require na kami. Sa papel pa lang, nire-require na namin para hindi sila magastusan pagka naitayo na yung buildings. Sa ngayon, anong mga targets ng mga establishments ang focus ngayon ng BFP with regard sa pag-inspect ng mga fire safety requirements? Yeah, papalapit ang graduation ng ating mga kabataan. Yan, tama. Kasi siyempre may mga nightlife yan, mag-JS prom yung mga yan, gigimik yan. Kaya priority namin yung mga bar houses natin ngayon. Yung mga public assembly na nag-ooperate sa gabi. Kaya naman may may dinaanan kami at talagang pinilit namin na mapakomply within the provisions of the law naman yung pagpapakomply natin sa kanila. Kasi natural lang na magkasunog ang isang establishment. Gaano man yan ka fire safety compliant, kung may gusto talaga magsunog yan, masusunog yan. Ang hindi lang natural ay kung may matrap. Hindi natin papayagan yun na magkaroon ng mga matrap. Kaya pinipilit natin yung fire exit nila, kung meron man, nasa tamang sukat, from here to the fire exit door, and from the fire exit door papunta doon sa fire exit discharge na kung saan public street. Maliban din, of course, mahalaga rin natutukan ng Bureau of Fire Protection yung mga apartments at mga, I don't know, kung may mga condos dito sa General Santos, no? Dahil, of course, pagdating ng mga June, papasukan na naman, marami namang estudyante ang doon naman sa mga apartment o boarding houses. Yeah. After this month, next month na naman, diyan na naman tayo sa mga schools, yung mga overcrowding. Ang masaklap lang yung government schools mismo ang talagang guilty dyan sa overcrowding na yan. Yan. Alright, so well said, Fire Chief Inspector Geraniel Chavez Taporco. Kung may mga sir, kung may mga tips and guides pa kayong nais i-share sa ating mga kahataw? Yeah, sa mga kahataw natin, nakikinig ngayong umaga, ito po, pagka kayo po ay may napansin sa isang establishment na unsafe, walang fire exit, or kung nagpapadlock man sila ng kanilang fire exits, i-report niyo po sa amin at pupuntahan namin yan. At kung kayo po ay isang establishment, may-ari, at nais niyo po ipacheck yung inyong establishment, tawagin niyo lang po kami. At kami po ay nandyan, libre po yung aming serbisyo. At magkaroon po tayo ng kaibigan na bombero. Iba na yung may kaibigan tayong bombero kasi pagka kayo may kaibigan doktor, madaling tawagan, Ganon din po kami. Tawagan nyo kami, matulungan na mabigyan namin kayo ng advice regarding sa fire safety sa inyong pamamahay. Yan. Kaibigang bombero at kaibigang dealer ng fire extinguisher, mahalaga rin mga kabrigada. Sa ating pagbabalik, more tips and issues mga kabrigada dito lamang sa Morning Hataw.